There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Kasi kung tayo lang, hindi natin kayang ayusin yan on our own. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang ating dapat na pagkatiwalaan. Sa kahit anong larangan, sa trabaho, sa aral, sa pagtayo ng pagbuong pamilya, pagpapalaki ng anak, relasyon sa ating kapwa, relasyon sa asawa, gawin nating sentro ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Ang gawain, ito na po yung oras para tayo ay magsamba sa Panginoon. Tayo mo na lang. Dakilang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, sa aming ligtas na pagbiyahe. Simula doon sa aming mga tahanan, hanggang natatay kami dito sa iyong pagsasabi. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggo, sa iyong pag-iingat sa amin. Sa lahat na kung saan kami pumunta, ay andun ang iyong proteksyon, Panginoon. Sa mga biyaya na pinagkaloob sa amin, Panginoon, maraming salamat. Sa pisikal, sa spiritual, maging sa pinansyal, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo sa mga kalakasan, sa araw-araw na aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. At kung ano man ang aming mga suliranin, nandiyan ka pa rin, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng katatagan, magkaroon ng kaayusan ng ating mga kasipan, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, aking po nalalapit sa iyong harapan, ng aming mga kapatiran na papunta pa lang dito sa iyong may sambahan. Ingatan mo po sila, ilay mo sila sa lumaw rin ng kapagmahal, kung ano man ang nakating kami ng ligtas dito sa bahay sambahan, gawin mo po sila, Panginoon. Dahil din, Panginoon, aking pong ilalapit sa iyo na ang aming mga kapatiran na mayroong mga karamdaman, yung mga sakit, ang gamot na kanilang iniinom, gamitin mo lang ang instrumento upang sila, Panginoon, ay gumaling at makasama namin sila, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sa bawat pamilya na miyembro po ng Salt Online, aking pong dinadulog sa iyo. Be
kami dapat magpurseo sa umawang ito, Panginoon. Kaya naman sa kahit sa dapat ito'y pagpalain ng Lord ang bawat kapatiran na nagbigay ito, balik ng Lord ang pagpapala sa bawat kapatiran, sa mga kapatiran namin ng mga na hindi namin nakasama ngayon, o Lord ang pagpubay upang sumusundan ng pagbibigayan ay makasama namin sila, Panginoon. Our dominion over God's creation. Sa ating pong panunumpa sa awat-awat ng Pilipinas, pa meron tayong mga Diyos, mga tao, makakaligasan, at makabansa. Okay? Napag-aralan natin sa mga young people, yung mga tao. Napag-aralan natin ano yung mga bagay na meron tungkol sa tao. Yung mga Diyos, maraming beses natin napag-aralan ano bang meron sa Diyos, ano bang katangian ng Diyos, ano ba, gaano ba siya makapangyarihan. Ngayon naman, about kaligasan naman tayo. Makakaligasan. Malalaman sa mga susunod na linggo, no, makabansa naman. Bilang isang mamamayan, ano ba ang ating tungkulin? Bilang isang constituent. Ngayon naman, makakaligasan. So, tignan po natin mga kapatid. Sabi nga, napapanahon talakayan natin ang pagiging makakaligasan dahil bukas, April 22, ay ipagdidiwang ng buong mundo ang Earth Day. Bukas po yan mga kapatid. Sa dami ng paniniwala tungkol sa kalikasan o environment, mahalagang malaman natin bilang mga mananampalataya kung ano ang itinuturo ng banal na salita ng Diyos tungkol sa ating mga tungkulin sa ating kapaligiran at sa kalikasan. No, ano muna tayo? Segue muna tayo doon sa about yung ating kasalanan natin, yung ating paano tayo magiging tapat sa Panginoon. Kumbaga, maraming beses natin napapakinggan yung para sa ating sarili. Paano ba tayo matututo bilang isang Kristiyano? Ngayon naman, dito naman tayo sa kalikasan, magkaroon tayo ng pakialam sa kalikasan kasi isa yan sa bagay na iniwan ng Diyos sa atin. Kung dito niyo po mga kapatid sa Genesis chapter 5, verse, buksan mo nga ang Bible sa yung Bible app sister. Noong unang panahon pa, nabinigay ng Diyos sa kanila sa panahon ni Noah. Di ba? Sa panahon ni Noah, sinira ng Diyos ang mundo. Amen? Dahil ang tao po ay naging abusado. Genesis chapter 6 rather. Genesis chapter 6. Babasahin natin sa verse 5. At nauulit na po yan. Alam niyo mga kapatid, no? Bakit ginawa ng Diyos? Kasi sobrang sama na ng kaisipan ng tao sa panahon ni Noah. At gano'n na rin ang nangyayari sa panahon na ngayon na kung saan ang Diyos ay maniningil na rin.